Sa madaling araw pa lang, hindi pa ganap na maliwanag ang araw, pero ang buhay dito sa kalsada ay gising na. Nasa gilid kami ng kalsada ngayon na mainit at puno ng ingay ng mga sasakyan. Hindi ito tourist spot. Hindi ito palengke na malinis tingnan. Pero dito, makikita ang totoong kwento ng hanap buhay at pagsusumikap. Kasama namin ngayon ang isang naglalako ng isda sa kalsada na si Ate Liway. Ngayon, pinapanood namin siyang inaayos ang mga isda. Ramdam namin ang amoy ng isda, ang lamig ng yelo, at ang init ng araw na unti-unting tumitindi. Sa bawat isdang inilagay niya, parang may kapalit na oras at lakas. Sa isip namin, hindi biro ang trabahong ito. Te, kada adlaw ba naman ginabuhat ang pamaligag isda? Habang nakikinig kami sa kanya, naunawaan naming hindi lang isda ang ibibenta, kundi pagsusumikap at pag-asa. Tinutukan ng kamera ang kanyang mga kamay, ang yelo at ang mga isda. Tumulong kami sa pagkuha ng yelo, malamig sa kamay pero mainit ang paligid. Pumasok sa ilong namin ang amoy ng isda, hindi komportable pero totoo. Ate, 11 oras ninyo ginabaligyan eh. Alas 7. Hangtod alas 7 po siguro. Habang iniisip namin na iyon, kami ay mahimbing pa ang tulog sa oras na iyon. Samantalang siya, nagtratrabaho na. Nakatayo kami sa gilid ng kalsada, kaharap namin ang mga namimili. Preskong isda! Preskong isda! Preskong isda! Sa umpisa, nahiya kami. Hindi madaling tumawag ng mamimili. Pero si ate, sanay na. Malakas ang boses, malinaw ang presyo. Ate Liway, unsa ang pinakalisod ano na trabaho? Lisod kung walay gusto na niya ulan. Ano pa rin? Ulan man no? Isa pag doon sa mga tao. Kapag walang bumibili, randam namin ang katahimikan, mas maingay pa ang kalsada kaysa sa kita. Ate, ngayon diri man mo nagkapalit og isda. Kay presko ug barato man siya. Dito namin nakita na ang tiwala ng mga mamimili ay bahagi rin ng kanyang kabuhayan. Ate Liway, para asa man ning inyong pagpanarbaho? Para sa pamilya, estudyante, bigas. Walang drama sa boses niya pero mabigat pakinggan. Sa isang araw na pagtitinda, nabilad kami sa araw, matagal nakatayo, nakakapagod. At alam namin na kami, isang araw lang ito. Sa kanya, buong taon, buong buhay. May mga araw na kakaunti ang bumibili. May mga araw na mas marami ang isda kaysa sa kita. Kapag hindi naubos, lugi. Dito namin naintindihan na araw-araw, sugal ang buhay ni ate, sugal sa oras, katawan at pag-asa. Habang kami nagmamadali papunta sa paaralan o trabaho, may mga taong buong araw na nakatayo para lang may makain ang pamilya. Umalis kami na may amoy ng isda sa aming damit, pero mas mabigat ang dala naming kaalaman. Sa aming pag-alis, wala kaming dalang isda. Habang ang iba ay natutulog, siya ay gising na. Pero dala namin ang isang kwento ng isang ina na hindi pumipili ng pahinga dahil ang pagod ay hindi dahilan kapag gutom ang pamilya. Habang ang iba ay naghuhusga, sa kamay niya ay amoy isda at nagsusumikap. Minsan, hindi natin kailangan ng mahabang kwento para masaktan ang ating puso. Ang isang araw ni ate, iyon na ang buong buhay niya. At kung tatanungin kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa ating komunidad,
tayo ay tumingin sa ating mga kalsada. Hindi siya sikat. Hindi siya bayani sa mga libro. Pero kung ang bayani ay ang taong handang ialay ang sarili niya para sa pamilya, nandoon siya, nasa gilid ng kalsada.